Alright, ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako magtanggal ng mga canalilis ko ng mga tubers at rhizomes. Alright, I think mainly ay dahlias ito. Kunin natin mga tubers. At syempre, ang buong reason kung bakit ako nagbi-video ay dahil pagmamalaki ko sa inyo ang aming lumang tub, ang aming lumang bathtub na hindi gusto ni Mrs. Sabi niya sa akin, naglilinis na nga tayo at bakit kinipo pa yan? Nandiyan ang trailer ni Rod, ba't di mo pa itapon doon ang madala na yan sa landfill? sa garbage siya itapon na namin ng mga waste dito sa aming bayan. Ang ganda-ganda niya, hindi ba kayo sang-ayon? Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ito, na napaka-easy sa likod, lalo pat panahon ngayon napakalamig, lalo sa panahon na ito na puro hangin at yelo. Nag-umpisa na talaga. Alright, 0 degrees nga pala ngayon, Lunes, at huling linggo na ito ng Nobyembre. Kaya last week was Thanksgiving. So 0 degrees, pag 0 degrees tayo, naglalaro yon ng consider nyo na yon, dagdagan nyo pa yon ng minus 10, dagdagan nyo pa yon ng 10 degree pababa, minus 10. Yun ang turo ko sa aking mga anak. It could be more than that, it could be less than that, pero within that, yung average, within that range, yun yung dapat nyong isipin, lalo at nagkakatch lang kayo ng, nakuha lang kayo ng bus. Pag nasa bus kayo, train, kailangan mag-dress kayo ng hindi 0 degrees, kundi sa minus 10 at least. Kaya layer is the key. Kaya pag may nagsabi sa inyo, kapalan mo lang ang suot, tama na yung sweater, at minsan cotton pa kasi malambot daw ang cotton which is may ginhawang cotton na sweater kapag nasa loob ka ng bahay. Pero sa totoong mundo ng taglamig, na nandito kayo sa labas, na hindi nyo kontrolado ang weather, cotton is a no-no, at layer is the key. Hindi sweater na cotton, hindi pakapalan ng coat. Yan ang ating iniisip lagi ng mga Pilipino. Well, hindi ako, kasi I've seen so many winters, iba-ibang kondisyon, at isa sa mga kalaban natin ay yung hangin. Kaya huwag niyong laging isa lang alang ang hangin, kasi yun ang brutal, nakakapagpa bitter talaga ng taglamig dito sa North America. Umpisan ko na to. Let's go. Ito ay Shiloh Noel. Shiloh Noel. Tapos ang gagawin ko lang, tataktak ko siya. Ngayong iba magagaan, yung iba naman talagang sadyang mabigat kasi mayroon pa silang tubig. Kasi itong mga to nag-absorb ng tubig Kaya napakita ko lang sa inyo kung gaano. Ito nga pala mga dyaryo, ito yung nilalagay ko doon sa malaking butas niya, diba? Sa butas niya. Kaya nakakatulong to para hindi naman kailan natin ng lupa at tubig. Paano ba ito? Isa-isa lang. Habang gawin natin, nagyayabang ako sa inyo kung gaano kaganda to kung gaano kadali ito Ngayon, kung meron kayong mga backyard at pwede kayo mag-work doon, consider nyo yung consider nyo yung bathtub ay something similar to this. Maybe isang lugar gumawa kayo ng maliit na fence or just tarpaulin at isang empty na isang space, kung ano yung mag-work sa inyo. Nagkataon lang na meron pa rin bathtub, diba? Pero it could be a big bucket. Ito medyo mabigat to. About lagyan natin siya. About mamaya na para makita niya. Saan ako upo? Saan ako
Luluhod kasi ako dito eh. Nakita yung likod ko. Ito nga pala yung mga pinutol ko ng mga ugat. Siyempre, bagong lahat kailangan magkapit. All day, mainit pa rin. Sana natin ito. Shiloh Noel. Yung butas nga pala ng bathtub, nilagyan ko ng bato. Dapat gusto ko mesh screen para hindi lumabas ng kung anumang critters o daga. Yeah, we have that. Meron kami rin dun. That. Oh, ito ay Shiloh Noel. Dahan-dahan lang, kailangan hindi nyo ma-aksidenteng maputol ang ibang maliliit. Sa ito siguro makakakuha. Oh, look at that. Pakita ko sa inyo. Look at this. Iniwan ko kasi to. Nilagay ko kasi ang mga ito sa aming baba, sa basement. Eh di ba warm lagi sa basement? Or at least amin warm ang basement. Nag-umpisa naman siyang tumubo, no? Ayan, no? So pwede mo bakasin siya dito. Make sure na meron kang mata yan eh, na yung parang pimple na yan ang uusbong. Yun ang hahanapin nyo, yung mga butol na yan. Ayun yung uusbong. Kaya siguro dito makakakuha ko ng marami to. Mapapwede kong bakasin or talagang minsan dalawa lang kailangan mo, kaya itanim mo na lang yung the rest kahit marami sila. Pero ito nga pala ay mga ganito, malaki na to eh. Yung ganyan lang parte, yung ganyan lang, ganito lang na parte, yan, $10 na yan sa online. $10, $12, diba? Bumili nito si Mrs. nun eh, 10 ang binili niya yata o 12. Tapos nagdatingan sila, Mayo na noon, kaya tinanim ko ng madali, kaya medyo late, pero nakahabol na pa rin. Pagkatapos nito, hindi kailangan, pero gusto kong gupitin na. Hindi kailangan, hindi perfecto. Ang ginagawa ng iba, hinahayaan nila ito. Tapos hinahayaan nila to, tapos ginugupit na lang nila nito sa spring na. Ang katwiran nila kasi mas madali kong makita yung mga mata. Yung mga mata ay yung pimple, yung lalabasan ng mga ito. Kaya sa akin naman, I think magandang i-store kapag wala masyadong itong mga ugat. Kaya leave it like that. Hindi ito natatapos ang paggupit ko. Pwedeng gupitin ko pa to sa winter, sa spring, sa tag-sibol. Pero pwedeng hindi na rin. Okay? Importante na bago nyo store to, make sure na tuyo sila. Kasi yung mga tubig niyan, mga pagka-moist, basa, yun yung mag-uumpisa mag-mold. Actually, yung isa kong in-store doon, nilagay ko sa Ziploc. Was a big mistake. Ilang araw lang nag-form na sila ng mold. Pero I think masisave ko pa rin sila. Alam mo bakit? Nahabutan ko eh. Tapos nilagay ko sila sa furnace room. Kita nyo yun, yung mga sariwang yan, may tubig yan. Kaya itong mga to, kailangan matuyo sila. Pero hindi tuyong tuyo, dahil pag tuyong tuyo naman, alam niyo yung lumang sibuyas na malambot na, halos wala ng laman, nag-disintegrate na. What's the word? Hindi disintegrate, nagda-dry out na sila, parang prune, diba? Kaya yun lang ang titingnan ninyo. O sige, lagay na natin to. At may isa pa ron. Anong oras na ba? 10 minuto na. Okay. Lagay natin siya dito. Shiloh Noel. Kasi ito naman, ito nyo kung gano'n sa galing mo. Talagang syempre hindi ako uyupo ng ganito. So
So, yung aking mahura, kailangan nyo lang malaman kung nasaan siya kasi baka mabali. Ito siya. At ano nga ba ito? Oh, Dazzling Sun. Ito yung bagong paborito ng misis. Mas paborito pa niya sa Kelvin Floodlight. Si Kelvin Floodlight kasi hindi daw namin bulaklak na ganito kalaki. Sabi niya tinatabi yung mukha niya doon ni misis at nagsaselfie siya kasama ng bulaklak. Pero ngayon may bago siyang paborito, Dazzling Sun. Dahil ito ay maganda rin pero maliit na konti sa kay Kelvin Floodlight. Pero dahil may highlight siyang itim, napakaganda. So again, isipin nyo kung i-store nyo ng ganito, di ba masyadong so untidy, di ba? Magulo na nga yung paligid, magulo pa ang utak, magulo pa rin ang itong mga dahlia na to. Sa English, sa England, paborito nila to kasi napakarami nila doon. Check nyo yung si George Dahlias. Kita nyo ang ganda-gandang bulaklita yung hati niya. So nakipiyata yung harap namin pero napakaganda, napakaganda. May way siya kung paano mag-store ng dahlias, pero yung way niya hindi mag-work dito kasi mas malamig lugar namin sa Toronto. Rating niya sa isa sa mga ano yung warmer pagdating sa winter, pero kung hindi po malamig pa rin dito. So kung ikukumpara mo talaga kumpara sa England, mas malamig dito. Okay? Madali ikumpara yung mga bayan kung sakali man na katira kayo sa prairie, sa part ng west, diba? Tapos nandito ako sa Ontario, hindi nakatira, tapos malamig yan sa inyo, narinig nyo, may linya mga galing Ontario, mga titira na doon, pwede nila okay lang yung winter doon, malamig, pero hindi kasi lang depende. Yung mga lugar dito sa Ontario na talagang brutal. I keep saying brutal, ano? Ewan ko brutal. Pero it's really talagang parang hindi ka pinapatawad. Parang may pinakatingin ka ng lamig, para bang may kasalanan ka na pinagbubisahan ka talaga. Pinaparusahan ka. Now, yung oh no! Ayaw mo nang inumin yan, madumi na yan, may bulati na yan. Oh my goodness. Lagi mo sa sarili. Ngayon, dito, norte namin, Thunder Bay, sa Thunder Bay, ano pa yung isa? Yung mga lugar na yan that's snowy, o malamig. Alam niyo yung mga ibang lugar dito, since sa kakwent ka sa kulay ko, yung mga lugar dito, pay attention. Basta ninyo yung mga winter nila. Kapag malapit ka sa lake, medyo maghanda ka kasi hindi lagi o minsan madalas na ang snowstorm na aabutin mo, na matitikman mo ron, na bibisita sa'yo ay mabibigat dahil yung moisture na kukuha nila sa lake, tawag na lake effect. Kaya at marami sila. Narinig niyo ba yung mga sa New York, sa Buffalo, kung saan kasi taas ng bahay talagang bigat pound, diba?
maraming kukonsider kasi hindi lang yung bigat, hindi lang yung tuyo niya, hindi yung amount. Yeah, okay, amount. Well, kung 1 pulgada kada ora ang bumababa, ang pumapatak sa atin sa inyong lugar, get ready. At yun ay tatagal ng 6 oras? Okay. May tumatagal na 1 araw. May tumatagal na 2 araw. Delikado. Expect na ang lungsod ay huminto. Dahil doon. Dahil walang transportasyon na makakapunta ron. Even bus. Bus is known to have a good traction din dahil mabigat sila, lapat sa lupa, di ba? Gulong. Pero even that, mahirapan sila. Kaya expect mo na yung mga snow fighters, yung mga plow guys na sa city. Yun, they will do overtime. Hindi pa halos wala ng tulog. At ang mga plow guys, mga local plow guys, nandun yun. Tatawag yun ng mga magtutulungan yung mga yon kasi magtutulungan sila. Kasi pag gano'n talagang kailangan mo all hands on deck. Kaya marami ang mga walang tulog. Naranasan ko na yun, walang tulog. Ay nilagay ko sa online ko sa aking kabilang channel. It's really masama yun. Sabi nga ng mga isang kaibigan na sa US na is landscaper, pero ayaw niya kasi it really takes a toll. It takes something sa katawan mo na hindi mo na may babalik, like so many years dahil doon. I don't know if that's true, pero I felt that, and looks like maramdaman ko yun ngayong darating na taglamig, which is almost lagi naman. At lalo pa ngayon narinig yung El Nino. Well, minsan salungat yun sa aking experience kasi naglalagay ako ng mga sulat din sa kasamahan ng mga kasamahan ko. Pag may bagyo or simpleng 6H or 3H, susulat namin like a little diary para alam namin, babalikan namin. I have this little note. So it's about hindi lang yung type ng snow, I'm all over the place. Hindi lang yung type ng snow, kundi yung ano rin, yung gaano kabagsak. 1 inch an hour, 1 inch an hour, pakalaki mo. And we got hit one time. It was almost 2 inch. That was 2 years ago sa Calacan, Toronto. Can't remember, you can correct me on that, don't quote me on that. It's 2021. It was February. Had fun talagang. It's this feeling na every time na makita ka ng mga customer mo, parang superhero. Binanggit ko na yun, ewan ko naging maliwanag ako na yun, pero binanggit ko na yun sa online. And only those who play snow, do snow removal na nakakaintindi mo. Same way sa siguro sa kung ano yung passion, kung ano yung hilig niya, di ba? Na hindi naintindihan ng iba. Maybe you love reading comic books, drawing, nagkakaintindihan kayo ng mga sarili ninyong grupo, di ba? And I guess ganun din talaga ang buhay. You know, if you're a worker, magpareho kayo ng ginagawa, magkakaintindihan kayo kapag pinagin kayo. At yung iba, dahil hindi na ginagawa yun, pero hindi na case dito sa kapag nag-clear ka dito snow. I'm a little excited dahil meron akong bagong snowblower at parang gusto ko mag-snow kasi I love winter, I love Christmas. Alam kong kailangan mong gumawa yung mga palamot sa Christmas, gumising ng alas 3 ng umaga, minsan depende kasi hindi para mag-clear ng snow. I love doing that. Knowing na maharapin mo yung snow, pagkatapos nun yung matataas na snow, pag natapos ka clear natin may mga tama mga karaan. Lalo nyo ba kung mga kliyente dito
At yung iba matatanda na, kailangan mag-clear lagi yung driveway dahil paano kung magka-emergency, diba? I know minsan may time na clear nga yung driveway, yun ang mga street hindi dahil di pa dumating yung plow. That's right, pero at least na-clear mo yung driveway, diba? Nga pala, ang mga main road dito, ang yun ang priority ng plow. They clear all the main roads kasi yun ang priority nila. Pagkatapos lamang nun, saka sila pupunta sa back street, sa mga back road, or sa mga locals, sa mga maliit na kalsada. Pero yung mga road nyo, highway, o main road ninyo dyan, sa inyong syudad, sa inyong town, yun ang clear nila. Pagkatapos nga, no, kung may mga lugar ninyo na maliit na kalsada, yung street, okay? Kaya huwag kayo magtaka kung hindi pa yung naghihintay kayo. Sometimes they miss it, sometimes it takes them days, sometimes kinabukasan. Pabalik ako, dapat sometimes kinabukasan, sometimes days, sometimes they totally missed yung kalsada ninyo. That happens. Depende sa team, sa leader ng yung town, municipality. Kaya alam ko ngayon karamihan dito sa Kalakhan, Toronto, siguro sa town nyo rin, try nyo sa website nila at minsan meron silang app doon or website na matatrack ninyo yung takbo ng mga plow truck. Kaya it's good to know that nakita nyo, nandito na sila sa Saskatoon Avenue, Toronto Avenue. I'm just making names here. Avenue, malapit na soon it will be street, right? Local little street na yun ang gagawin nila. Yun lang. Ganda nito, no? So, susin na natin to. Now, ito walang label. So, I assume, sa akin kasi, walang label siya. So, I assume ko na ito yung pom-pom. Pom-pom siya, 3 inches na pabilog. Hindi ako magandang hindi ako nag-prepare kasi noon. Kasi even yung summer, pagtatanim, yung spring, rin bilisan din lahat. Kasi yung mga ibang tao na yard, bago sa amin. So ito pom-pom, ito shallow na well, kasi last ito naman, ilalagay ko sa aking compost, which pinakita ko na sa inyo, di ba? Kaya inuna ko yun. Yung mga videos pa ako papakita. At wow, mataas na siya. Make it nice. Make it nice. At siya nga pala, gusto nyo ba yung aking siguro sabi nyo maganda yung kulay ng iyong jacket at pantalon. Lakay, bakit mo dinudumihan? Yun talaga nakikita nyo ako sa maraming mga videos ko. Sa kabila ko yun ang hindi nang pinapakita ko, pero sa hindi pa sanay ito mga pagtrabaho, very special dahil napaka-tough nila. Hindi basta-basta mabubutas. It's windproof. Pag humangin, protektado ka sa katawan. At so many pockets, mga utilities, sa mga gloves mo, mga EDC. EDC, pag-usapan natin yan. EDC means everyday carry. Meron kang for emergency, even punyal, kung ano man tingin mo importante sa'yo na kapag wala ka sa bahay o kotse mo, alam mo na you'll be okay. Candy, kung diabetic, yung mga ganun, candy or yung mga emergency na sweets, diba? Marami pa, depende nga sa aktibidades mo kung ano ka. Kaya pag-usapan natin yon. This is ito maraming brand. There's Dickies, Patagonia, Helly Hansen, at napakarami pa.
expensive, yes, pero they're worth every penny dahil almost maglalas sa inyo. Sa mga tao na nagko-crawl, mga barbed wire, hat, harap, ng mga sleeves, hindi tatagal ang ordinary ng mga suit niya. Pero ito, tatagal. This is like an armor. Ang tingin namin. Meron na akong sinasabi sa mga anak ko na I'll be okay. You know, magpunakahoy, magbuhat, gumapang sa yelo, sa mud, sa lawn, sa mga grass, sa mga sukal, masusukal. I'll be okay because I'm wearing carbide. Kaya na naging ano na yun sa akin sa bahay. Alam kong may commercial din nun, tungkol doon, pero yun ang mentalidad talaga ng mga tao. Kaya na sana kayong mga batang Pilipino, gusto ko magkaroon kayo ng mentalidad doon. Go out there, sa lamig, kondisyonin nyo yung katawan ninyo. May panahon pa, ngayon, may not gonna be wearing just hoodie, and I'll be okay dito sa negative 10 degrees kasi climatized condition na yung katawan ko. And you cannot achieve that overnight. Kailangan it takes months. It takes 2 months, a month at least para masanay yung katawan niyo. You know, work out there. Pag drop ng temperature galing tayong early fall and you know, single digit and you're wearing sweater. Pero again, hindi lahat yun. Tulad na sabi ko, hindi lahat para sa mga tao yun. Kung may mga condition kayo. Pero sa mga kabataan, you need to have this toughness, hindi lang dito, hindi dito, kasi I think para sa akin importante muna ito, bago ito. Saksi ako doon. Kaya kung interesado kayo, yun lang ang payo ko. Go out there, do physical work, magkakalyo kayo, do push-ups, try to do it every day. You know, unless I know it's kung I'm communicating through online, pero kontrolado ko pag hawak ko ng telepono, ng internet, ng smartphone, at sana kayo din. Go out there, do physical work, appreciate the nature. Kung meron man, kung wala, just go out there, appreciate little things, and dahan-dahan turuan yung sarili nyo kung hindi kayo interesado ron. Eventually masasanay din kayo, kasi I think yun ang importante, hindi yung laging nakatulo sa phone. I guess tatapusin ko na yun doon, and continually yung aking mga uploads. Hindi ko alam kung ano, pero marami ditong available na mga content, and I don't really have to think. At least marami pa doon. Hanggang sa muli.